So tapos na yung Game 4 ng finals kaya pwede na mag-trade yung ibang mga teams. Ang unang na-trade ngayong off-season si Desmond Bane papuntang Orlando Magic kapalit ni KCP, Cole Anthony at 4 na first round pick. Kasama dito yung number 16 ng Magic sa 2025. Pero nakalagay talaga dun, 5 draft picks yung nakuha ng Memphis. Yung sa 2025 na number 16, 2026 galing Suns, unprotected ng 2028 at 2030 kung may mundo pa niyan at yung swap ng 2029. Hindi rin sigurado kung magiging lottery pick yung pinamigay ng Orlando papuntang Memphis. Base kasi sa Orlando management, win now situation kaya ginawa nila yung trade. Kaso lose later dahil future ng Magic yung pinamigay nila sa isang player na hindi naman naging all-star. Parang yun din ang dahilan kung bakit tinrade itong si Desmond Bane Hindi siya naging all-star na meron pang mahigit nasa $35 million pataas na kontrata na tatakbo pa ng ilang taon at mag-o-overlap sa kontrata ni Ja Morant. Magkakaroon ng nasa 16 draft picks ang Memphis, 6 hanggang 10 ang nasa first round dahil sa nangyaring trade. Meron kasi dun mga swap at unprotected pa. So technically, hindi naman official pa sa ngayon yung trade na ginawa ng Orlando at Memphis dahil hindi pa na-approve ng NBA. Pwedeng meron pang sumingit doon para makakuha ng asset. Dahil naman si Desmond Bane ang unang na-trade ngayon, based din sa mga report, hindi naman makaka-apekto yun sa magiging trade ng ibang player sa off-season. Pang all-star value kasi yung binigay ng Orlando Magic para sa kanya. May career average si Bane na 19.6 rebounds, 5 assists, 48 and 39%. Mas malaki yung nakuha ng Memphis kumpara kay De'Aaron Fox na nakuha naman ng Sacramento noon si Lavin. Meron pang isang player na kasama, 3 first rounder at 2 second rounder. Sa technicality, 2 first rounder lang ang nakuha ng Kings dahil nabawi ng Bulls yung kanilang first round pick galing San Antonio naman. Parang inilipat lang din ng San Antonio. Ngayon naman nakamonitor ang ibang mga teams kung ang Memphis magre-rebuild. Pwede nila kasing ma-trade pa yung isa kay na Ja Morant at Jaren Jackson Jr. kapalit ng multiple draft picks. Kapag kasi nangyari yun, nasa ilang teams na lang yung mga first rounder hanggang 2030. Andun ang team ng OKC, San Antonio, Brooklyn at Utah Jazz. Sasama pa doon yung Memphis. Lalo tuloy tumaas ang rumors kay Ja Morant about sa trade. Based kasi kay Mark Stein, ang Memphis naghahanap ng isang assistant coach na magbabantay kay Morant na most likely ang mate-trade si Triple J. Pero nga dahil sa nangyari kay Desmond Bane, susubukan din ng ibang mga teams na i-trade itong si Ja Morant. Kasabay kasi noon ang report ni Sham na mas preferred destination ni Kevin Durant ang Miami, Houston at San Antonio dahil silang tatlo yung committed na bigyan siya ng long-term contract at least 2 to 3 years. Ang frontrunner kay Kevin Durant San Antonio, ang sumusulot naman pa ilalim Miami. Estimated na i-release yung trade ni KD sa NBA draft parang next week na yon. Ang Rockets ang tanging team na walang report na interesado ngayon kay KD. Willing silang mag-retain ng player. Base din kay Kevin O'Connor, kung magdi-decide na mag-rebuild ang Memphis, si Ja Morant ang pwedeng targetin ng Houston kapalit ni Jalen Green at ilang multiple draft picks. Mas bata si Jalen Green at mas friendly yung contract pero mas mataas naman ang value ni Ja Morant at nag-iiba talaga yung datingan ng team kapag andun siya. Wala kasi sa equation ngayon sa trade si Giannis dahil hindi pa nga siya nagdi-decide, medyo pakipot pa ng konti. Ang isa pang team na pwede maging destination ni Ja Morant, Brooklyn, dahil sa multiple draft picks na meron sila. Kung interesado rin ang Memphis na makakuha pa ng ilang mga first rounder para sa susunod na mga taon.